Lunes. Nagising ako sa sinag ng araw na tumatama sa aking muka. 6:00 na pala ng umaga. Tumayo ako sa aking higaan. Nag-inat at tinanggal ang mga muta sa aking mga mata. Ngunit nanibago ako sa araw na yun. Wala akong narinig na boses ni nanay na madalas akong tinatawag para mag-almusal. Wala rin ang tunog ng kapatid kong bunso na naglalaro sa aking kwarto tuwing umaga. Nag-aalala akong bumaba upang hanapin sila. Pero sa aking pagbaba, wala ni isang tao sa bahay. Napatingin ako sa hapagkainan. May nakahandang almusal doon. Sa platito ay may pandesal na may tasa ng kape sa tabi. Kumalamang sikmura ako sa tanawin na yun. Umupo ako at sinimulang kainin ang almusal na hinanda ata ni nanay. Habang nag-iisip kung saan sila nanay at bunso, napatingin ako sa orasan. Mag-aalas 7 na pala at kailangan ko na magayak para pumasok. Pagtapos kumain, dumiretso ako sa banyo para maligo. Ramdam ko ang malamig na agos ng tubig sa aking katawan. Bumubuhos ng tubig sa aking ulo mula sa shower. Tila ba pinapawi ang pag-aalala na unting-unting bumabalot sa akin. Umalis ako ng bahay. Ngunit hindi ako sanay na hindi nagpapaalam kay nanay sa aking pag-alis. Naghintay ako ng 5 minuto sa tapat ng gate. Umaasang darating sila. Pero naubos ang 5 minuto na hindi dumating sila nanay. Kaya nagpa siya akong umalis na lang. Sumakay ako sa aking bisikleta at nagpadyak palabas ng aming barangay. Nang makarating ako sa main road, napansin ko ang kalsada na may mga pulang marka. Parang pintura na nagkalat at natuyo na. Habang nagpapatuloy sa pagpadyak, narinig ko ang tunog ng kampana mula sa simbahan. Napatingin ako sa chapel na malapit sa paaralan namin. May mga tao roon na nagtipon at nakaupo sa mga monoblock na silya. Burol. Ang salitang pumasok sa isip ko. May namatay na naman pala na residente ng barangay. Nagtanong ako sa isip ko kung ano kayang sanhi ng kamatayan niya. Nakarating ako sa paaralan at pinarada ang bisikleta ko sa ilalim ng puno. Pumasok ako sa silid-aralan at naupo sa aking assigned seat. Buong araw akong nakinig sa leksyon ni Ginang Gamboa. Ngunit tila walang pumapasok sa aking utak. Hindi ko alam kung bakit tila malamig ang paligid at ang mga salita ng guro ay nagiging hangin lamang para sa akin. Natapos ang Lunes. Ngunit ang misteryosong araw na yon ay patuloy na bumagabag sa isip ko. Martes, umaga na naman. Nagising ulit ako sa sinag ng araw na tumatama sa aking muka. Tumayo ako sa aking higaan. Naginat at nagtanggal ng mga muta sa aking mata. Ngunit muli, wala akong narinig na boses ni nanay at bunso. Nagmadali akong bumaba. Ngunit wala muling tao sa bahay. Nakita ko ulit ang hapag na may pandesal at kape. Ngunit nagtataka ako kung bakit tila may hindi tama. Kumain ako ng almusal. Habang inunguya ang pandesal, nag-iisip ako kung saan ba pumupunta sila nanay tuwing umaga. Napatingin ako sa orasan. Mag-aalas 7 na naman. Kailangan ko na naman pumasok sa paaralan. Pagtapos maligo, nagbihis ako at naghintay na naman sa gate. Umaasa na sana ay dumating sila. Ngunit lumipas na naman ang 5 minuto. Wala pa rin sila nanay. Nagpa siya akong pumasok na lang sa paaralan. Sa labas ng main road, naroon pa rin ang mga pulang marka. Nagpatuloy ako sa pagpadyak at narinig ko na naman ang kampana mula sa simbahan. Napatingin ulit ako sa chapel at nakitang nandun pa rin ang mga tao. Parang may isang tao pa rin na nakaburol doon. Pagdating sa paaralan, muling nakinig ako sa leksyon ni Ginang Gamboa. Pero kahit anong gawin ko talaga, tila wala akong naiintindihan sa mga sinasabi niya. Ang lungkot ng paligid ay tila nagiging mas mabigat para sa akin. Miyerkules. Kahit anong gawin ko, tila hindi nagbabago ang sitwasyon.
Wala pa rin si nanay at bunso sa bahay. Pagbaba ko, naroon na naman ang pandesal at kape. Ngunit ngayon, may amag na ang tinapay at malamig na ang kape. Maaga ata hinanda yun ni nanay. Nagdaan ng Huwebes at Biyernes, pare-parehas sa mga pangyayari. Nagising ako, nag-almusal, naghintay, pumasok sa paaralan, at nakinig kay Ginang Gamboa. 5 araw ko nang hindi nakikita sila nanay at bunso, at ang lungkot ay patuloy na bumabalot sa paligid ko. Sabado, nagising na naman ako sa sinag ng araw na tumatama sa aking muka. Walang pasok ngayon, kaya hahanapin ko sila nanay. Bumaba ako ng bahay. Madilim ang sala, ngunit may kaunting ilaw sa kusina. Nakita ko ulit ang pandesal sa hapag, pero binalot na ito ng amag, at ang kape ay may mga bula na. Hindi ko na pinansin yun. Lumabas ako, sumakay sa aking bisikleta, at mabilis na nagpadyak. Binaybay ko ang kanto palabas ng main road. Pagliko ko sa kanto, sinalubong ako ng rumaragasang truck. Napapikit ako na mariin, nag-aalala sa aking kaligtasan. Nang buksan ko ang aking mga mata, nasa harap na ako ng chapel. Nakita ko sila nanay na umiiyak, nakatitig doon sa kabaong. Tinawag ko siya, ngunit hindi niya ako nilingon. Patuloy lamang siya sa pag-iyak. Lumapit ako para yakapin ang nanay ko na sobrang namimiss ko na. Ngunit bago ko pa mayakap si nanay, napatingin ako sa kabaong. At doon, nakita ko ang aking sariling larawan na nakalagay sa itaas ng salamin ng kabaong. Nawala ang lahat sa paligid ko. Unti-unting bumalot sa akin ang takot at kalungkutan. Napagtanto ko na ang misteryoso mga pangyayari ay may dahilan. 1 linggo na pala akong pinaglalamayan. Ang malagim na trahedya pala ay naganap noong nakaraang Biyernes. Malilate na ako sa klase. Hindi ko na kinain yung hinandang pandesal at kape ni nanay para sa akin. Sumampa ako sa aking bisikleta at nagpadyak papunta sa main road. Nang makaliko ako sa main road, may isang truck na paparating ang bumangga sa akin. Lasog-lasog ang aking katawan at nabali ang aking liig na nagresulta sa aking kamatayan. Ang mga pulang marka pala sa kalsada ay marka ng aking dugo. At ang almusal pala doon sa lamesa ay ang almusal na hindi ko kinain. Kung kumain lang sana ako ng almusal noon, buhay pa sana ako ngayon.